Hey mga bros, may balita tayo dito kay Jabari Bird. Yes, ito nga po yung gustong kunin na ng San Miguel Bear next season para sa Governors Cup 2025. Alam naman natin busy ang SMB sa kanilang paparating na finals round against TNT Tropang 5G dahil in-eliminate na nga nila ang Barangay Nebra San Miguel, pero syempre gusto pa rin nilang kumuha ng mas maaga na mga kabrods bago pa mag-Governors Cup na nandito na. Ito po yung import nila na si Jabari Bird. Kung fan kayo ng NBA, mga kabrods, ng Boston Celtics, well, si Jabari Bird lang naman ay former NBA player ng Boston Celtics nung NBA season 2017 to 2019. Yes, NBA player ito mga kabrods. At ito na nga, kung fan din kayo ng Magnolia Hotshots, well, naging import din naman ito last year ng Mugs. Mga kabrods, ito pong si Jabari Bird at ang ganda nga ng pinapakita niya doon. Kaya nga 'di ba lumakas yung Hotshots last year dahil dito kay Jabari Bird. At isa pa doon, kaka-champion lang din naman ito po ni Jabari Bird dito po sa MBL or Major Basketball League sa Malaysia. Ngayon lang mga kabrods dito sa Taipei Fuban Braves kung saan nag-champion siya. Ito yung kasalukuyang kupunan niya mga brods bago ito pumunta ng PBA at kunin kung sakali ng SMB. Ito pong Taipei Fuban Braves. Nakaka-champion lang this year. And guess what? Siya rin ang tinanghal noon na MBL Finals MVP. Kaya nga mga kabrods, sa buong career nito ni Jabari Bird, sa edad niyang 31 years old, simula NBA up to Taipei Fuban Braves, ito na yung pinakaunang kampyonato niya. Kaya nga, dito natin makikita na mas lumakas lalo. Ito pong si Jabari Bird kung saan ito na yung pinaka-prime year niya. Itong 2025. Kaya gustong kunin to ng SMB. Kung di man niya napa-champion ang Magnolia Hotshots last year, malay natin mga kabrods, ibang Jabari Bird na ang makukuha ng SMB ngayon. Malakas ito, kayang tumira ng tres, napaka-athletic na player mga kabrods. 6'6" pa. Yes, pasok ng pasok sa ating height limit ngayon sa Governors Cup. And isa pa dito, yung kanya mga shot blocks. Sa sobrang athletic na ito ni Jabari Bird, mga kabrods, halos lahat ng mga alley plays nito, yung mga sumusugod sa paint, talagang hindi niya pinagbibigyan. Yes, mga brods, ang taas kasi tumalo nito ni Jabari Bird. Bukod sa meron itong shooting, yung athleticism pang isa sa mga binabayaran dito bilang isang magiting na import. Malaysia nga, napa-champion niya. Ito pong PBA sa atin sa Pinas, kayang-kaya niyan mga kabrods. Kung nakuha na ito ng Mugs, syempre may contact ng agent dito ni Boss Al Francis Chua dito kay Jabari Bird. And well, mas madali na lang itong kunin dahil dati na nilang nakuha ito. Kaysa naman daw, kukuha na naman ang SMB na kung sino-sino na naman, di ba? Yan ang sakit ng SMB. Kapag import conference na hindi mapakalian ng isang import lang. 1 hanggang 4 na import kaya magpalit ng SMB sa isang season lang. Kaya nga, nahihirapan talaga mag-adjust yung mga import na pumupunta sa kanila. While ito pong si Jabari Bird, why not mag-stick sila dito dahil malakas din naman. Ito pong former NBA player na ito at kakagaling lang championship at tinanghal na finals MVP ng Malaysia ito. Yung confidence pa nito nandun pa mga kabrods. Kaya hindi magsisisi ang SMB dito. Malay natin sila pang makakuha ng kampyonato. Ma-stop nilang Grand Slam Championship ng TNT Tropang 5G at kukunin na naman nila yung kampyonato next conference sa Governors Cup. Tuloy-tuloy lang para sa SMB. Kaya habang maaga pa, nandito na sana. Ito pong si Jabari Bird sa finals round para nga mas gumanda ang chemistry neto sa lineup ng SMB next season. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros sa Jabari Bird to San Miguel Bearman. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of trade sa Barangay Nebra San Miguel, ito na nga, Maverick Amisi. Ito na nga yung sinasabi ni Mr. Snowbado na mukhang may balat daw sa puwet dahil simula nung nakuha ito ng Ginebra via trade, hindi na nagkampiyon ang Ginebra simula noon. Yes, 2 years nang hindi nag-champion ng Barangay Nebra San Miguel, baka nga daw dahil dito kay Amisi.
Tapos ngayon, 'di ba, natalo sila sa SMB Semifinals Game 7. And ito pong si Amici, wala masyadong ginawa na naman. Alam nyo ba na 5 points per game lang ang ina-average na ito ni Amici ngayong season? With 2 rebounds and halos wala pang 2 assists per game yan as a point guard. Dapat isa siya sa mga gumagawa dito mga kabrods. Dating superstar to ng Alaska, Rain or Shine and Converge Fiber Xers. Tapos biglang nandito na siya sa Ginebra. Nawala na yung kanyang talent mga kabrods. Di rin natin masisi si Coach Tim na kahit sabihin natin binabangko siya, binibigyan naman ito ng minuto. Sadyang hindi lang makakontribute na maayos ito pong si Amici. Kaya nga, ito Barangay Ginebra San Miguel ngayon, gusto nilang alisin na itong si Amici sa lineup. At ito, gamitin ang kanyang trade asset mga kabros. Dahil syempre, ito pong Gene Kings gusto rin naman nilang lumakas pa lalo next season kaysa naman matenga dito si Amici na wala din masyadong nagagawa sa Ginebra. Why not mas magandang player ang makuha nila? Si Coach Tim Cone nga, alam kong galit din yan and hindi niya matanggap ang pagkatalo, kaya expect nyo na marami na namang adjustment dito sa Ginebra. Sabi nga nila kahit ilang superstars pang kunin mo sa iyong lineup, kung hindi naman consistent yan hindi talaga kayo magkakampyon. Well, hindi lang din naman si Amici ang isa sa mga pinaplano ring alisin ng Ginebra mga brods. Ayon din sa reports and rumors natin na ito pong si RJ Abarrientos ang isa nga daw sa mga balak na alisin ng Ginebra. Itong kay RJ medyo malabo ito mga kabrods, medyo malabo na 50-50. Well, sabi nga nila itong si Abarrientos laro na, nilalaro pa yung bola imbis na mga easy basket, easy plays, nai-stealan, nagkakaroon ng turnover dahil hindi nga masyadong seryoso sa laro minsan. Well, ang dami na rin namang tinulong ni RJ Abarrientos. Yes, aminin na natin. One of the best guard din ito ng Ginebra ngayon. Pero ang kailangan daw kasi ng Ginebra ay isang forward. Sabi nga nila, kung si Kaylan Chongson daw over RJ Abarrientos ng PBA draft noon, baka nga mas may chance pa daw ang Ginebra mga kabrod sa SMB. Dahil si Chongson nga, height nun nasa 6'4 to 6'5". Malaking tulong yun para sa Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. And in terms naman of stats, hindi naman din nagkakalayo ito pong dalawang first rounder na ito. Pares 13 points per game, medyo lamang lang ng konti dito si Abarrientos. Lamang naman sa rebound si Chongson, pero lamang naman sa assist si Abarrientos. Kaya all in all, okay rin naman kahit sino naman si Chongson or Abarrientos ang nasa Ginebra ngayon. Sadyang malakas nga ang SMB, pero in terms of size mga kabrods, malaking tulong yung Chongson. Dahil sa dami nga daw ng guards na magagaling sa Ginebra, yung kailangan nila, talagang wings mga kabrods. Pero, wag nating maliitin ito pong si RJ Abarrientos dahil medyo malabo rin dahil future star na rin ito ng Ginebra as a point guard nila na susunod sa yapak ni Scottie Thompson. Pero hindi rin natin masabi mga kabrods kung gagamitin ng Ginebra yung value nito po ni RJ Abarrientos at kukuha ng isang magaling na matangkad na player na wing para ma-trade ito pong si RJ. Kaya nga mga brods, dito kasi sa SMC teams, kahit sino ka pa, kahit superstar ka pa, mati-trade at mati-trade ka talaga. Business lang dito. Pero sa dalawang ito, Amici and RJ Abarrientos, mas lamang na matatanggal talaga dito si Maverick Amici. Yung kay RJ Abarrientos, mga kabrod, siguro nga, kailangan mo ng pag-isipan ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ikaw mga brod, sa tingin nyo ba ano bang kailangan ng Ginebra para mas lumakas pa next season? At sino naman yung mga players na kailangan nila? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.